current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga dorobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po mga kababayan, mga ginigilo kong mga tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao o saan man po kayong sulok o panig ng ating pong daigdig. Kamusta ko po ang ating mga kababayan dyan po sa bansang Hapon, dyan po sa Japan. Marami po tayong mga kababayan Pilipino na nagtatrabaho po sa Japan at napakaganda po ng kanilang mga opportunities dyan sa Japan, kaya marami po naghahangad na mapunta po dyan sa bansang Japan. Well, tayo po ay napapakinggan at mapapanood sa Margo TV Facebook page live at sa ating YouTube channel. Sa pamagitan po ng ating, siyempre, mga media partners, lalo na po yung Pico. Ito po ang inyong lingkod, Jigs Magpantay, sa programang Sama Ka Na Kabayan, Sandigan ng Mamamayan, sa Kaunlaran at Katotohanan. Bueno, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Mamaya meron po tayong mga bisita dito sa studio at ating pong formal na bubuksan. Ito pong ating studio, itong Margo TV. Dito po sa, nagmumula po dito sa 11th floor ng The One Executive Office sa West Avenue, dito po sa Quezon City. Okay? So mga kaibigan, tayo po ay muling magtalakayan sa mga importanteng issues ng araw na ito. At kahapon, ating pong, nung isang araw pa ito, actually, binuksan po natin yung issue dito sa EDSA. Anyway, wala pa namang nangyayaring pagbabago at ito po ay kinontra o hindi po sinasang-ayunan ng Metropolitan Manila Development Authority na ibalik po sa dati. Well, unahin ko itong mga reactions na ilang pong na ipadala sa atin at bago ko makalimutan. Ano po ang issue? Ang sabi po ay nais ibalik doon sa dating sitwasyon na ang mga sakayan, ang ginagamit pong mga sakayan ng mga pasahero sa mga buses, ibabalik po sa kanan. Ano? At nito pong pandemic, nagkaroon ng sariling lane ang bus at ito ay nasa bandang kaliwa. Ngayon, pinag-iisipan daw po na hinihiling po nung dating mga nangangasiwa po ng mga istasyon ng mga buses sa EDSA, ibalik po sa dati. Ang reaksyon po ni Ronald Aresa, iayos na lang po ang present condition. Ibig sabihin, kung may problema pa po itong presenteng sitwasyon na nasa kaliwa, iayos na lang. Ano? Ako, sa tingin ko, konti na lang iaayos eh. Ang sabi naman ni Marisa ng Cubao, wag nang ibalik sa dati para di na uli magkabalabalanggo ang trapiko. At sabi naman ni RJ Nicolas, mas mabilis na sa biyahe ang present system o setup. Ayan. Ang sabi naman ni Ricardo Villarica, whatever, basta ayusin nila. Iyon naman ang kanya. Parang wala siyang pakialam kung sa kaliwa o sa kanan. Basta ayusin nila. So yan po ang ilan po sa mga natanggap nating reaksyon o komentaryo. Kung kayo po ay mayroon ding komentaryo, ipadala po nyo dito sa Margo TV, dito po sa ating palatuntunan, dito sa ating programa, Sama Ka Na Kabayan. So sama ka na kabayan para po sa kaunlaran at katotohanan. Bueno, may mga importanteng issues tayo na dapat po nating talakayin. Unang-una yung pong issue sa kapulisan natin. Ano? At kahapon po
ang Internal Affairs Service ng PNP ay nag-utos po na sampahan ng kaso itong Navotas Police Chief Alan Umpig at 11 pang mga police officers sa nangyari pong fatal shooting ng isang binatilyo diyan po sa lungsod ng Navotas. So ito po ay isang digtana naman sa imahe po ng ating PNP. At pinag-uusapan po natin kahapon yung sinabi po ni Secretary Abalos na wala ng quota system pero meron pong i-impose na command responsibility. Although medyo delayed po yung reaction, ibig po nga sabihin nangyari po ito August 2. Ano? Ito pong insidente diyan sa Navotas na ang sabi po ay mistaken identity kaya nabaril yung bata. Hindi po agad inirelieve, tinanggal sa pwesto yung chief of police pero sinampahan po ng kaso yung police personnel na involved po sa shooting. Pero kahapon po ang Internal Affairs Service na ang nag-utos na sampahan po ng kaso pati itong chief of police sapagkat si Colonel Umpig daw po ang nag-instruct sa team leader ng police operative na hindi po isali sa report yung 11 iba pang pulis na parte po ng operasyon. At ito pong si Umpig ay kinakailangan daw pong maharap sa kasong dishonesty at command responsibility. Kaya inuutos na rin ng IAS na siya po ay tanggalin sa pwesto bilang chief of police ng lungsod ng Navotas. So yan po ang latest sapagkat sabihin pa natin mistaken identity. Ano po? Yung nangyari doon sa bata. Bakit naman iniwan? Ibig sabihin, sinasabi nilang mistaken identity, alam nila na mayroon silang nabaril na bata. Bakit iniwan? Yan po ang isang question na napakalaki, isang malaking question mark. Bakit? Nais nilang takpan yung insidente at ito si Colonel Umpig may hindi siya isasama doon sa report na iba pa mga pulis. So, ito po ang problema, ano? Siyempre siguro yung 11 pulis mga bata niya. Of course, bata niya 'yun because siya po ang chief of police. So, antabayanan po natin kung ano ang mga developments kayan, ang developments po niyan at yung pong ating PNP leadership hindi naman po nagtotolerate sa ganito po mga sistema. Pero ang problema, whether you tolerate it or not, tinotolerate po man o hindi, nangyayari po ito at apektado po ang buong kapulisan. So, samantalang hindi pa nga nakaka-recover sa pag-recover doon po sa nangyaring investigasyon sa droga sa Senado, ito na naman may mga ganito. Sana naman yung ating mga kapulisan maging maingat na sa mga ganitong sitwasyon, ano? Sa ganito po mga police operation. That's why ang sabi po ni Senator De La Rosa at Senator Rapi Tulfo, dapat magkaroon ng pagbabago o i-review po yung police operation manual para naman may dapat na giya ang ating po mga kapulisan. Bueno, sa iba pa po nating mga issue, ang sabi po, ang BCDA nag-iimbita na po sa bidding process na sinimula na po ng Basis Conversion Development Authority, ito pong BCDA, na nagsimula na po yung kanilang bidding process para po sa Phase 2 ng National Academy of Sports Campus diyan po sa New Clark City. At nanawagan po ang BCDA para sa mga interesado na mag-submit ng kanilang bids and eligibility document, pati na po yung construction management and supervision para sa National Academy of Sports 2. Ngayon, ang sabi po ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bincang,
ang imbitasyon po sa mga interesadong kompanya ay sila po ay mag-participate sa bidding at nang maging bahagi po sila ng mga efforts to build facilities para po sa ating next generation of sports champion. Maganda. Maganda po ang objective, ang layunin nito pong BCDA. In fact, sa isa pong House Bill na isinampa ni dating Presidente at ngayon ay Congresswoman Gloria Arroyo, yung kanya pong proposed bill na House Bill 8505 na mas lalo pong magpapalakas sa BCDA, magbibigay ng poder sa BCDA, nakapasa na po sa second reading na ine-extend po. Alam nyo, mag-expire na po yung buhay ng BCDA pero nag-submit po ng isang bill si Congresswoman Gloria Arroyo na nag-extend po ng corporate life for another 50 years. Ito pong ano ba ang papel ng BCDA? Siya po ang may hawak ng mga propiedad, mga properties ng ating pong pamahalaan na dati pong okupado ng yung US bases at iba pa mga public lands na pag-aari po ng estado. Ngayon, ang nais po dito sa bill na ito ay i-affirm ang mandato po ng BCDA bilang developer, an economic zone authority, holding company ng mga subsidiaries at nagmamay-ari ng mga properties na itinransfer po sa kanya ng estado at bigyan po ng power to promulgate rules. Ayan, yan po ang ginagampanang papel. Yan ang pinapalakas dito po sa House Bill na ito. Pero tandaan ninyo naalaala ko noong ilang taon na ito. Nagsampa po tayo, 'di ba? Nagkaroon po tayo ng ASEAN Games, Ano nang nangyari doon sa kaldero? Ano nang nangyari doon sa issue sa kaldero? Yung kaldero na 50 million, At ang iba pang mga naging issue po diyan. Tayo ay nagsampa ng kaso sa against po dito sa mga may mga humahawak po ng BCDA nung una. At sapagkat yung pag-construct po ng sports facilities nung nakaraan, anong taon yon? Siguro medyo ilang taon na rin yon, yung ginawang ASEAN Games. At nagsampa po tayo ng kaso dahil malaki po yung diferensya. Ang kinakailangan pondo ay 80 billion pesos na joint venture agreement po with the Malaysian company. Pero ano po ang nangyari? Akala natin mag-i-invest yung Malaysian company ng pera dito sa atin para i-construct po itong sports facilities na ito. Pero ang nangyari pala, nangutang sa DBP, na-aproban sila ng utang na 90 billion at tayo ay nagbabayad pa ng nasa almost 2.5 billion taon-taon. Kung kukwentahin mo yung 5 taon na almost 2.5, nasa 11B. Ang laki ng kinita. Ang laki ng kinita ng kumpanyang ito. At sa ating pong pag-aaral, nagkaroon ng sabwatan. Meron pong malaking problema. Ito na naman. Sana naman, itong ganito, kunyari, nag-i-invite ng mga developer o kaya mga interesadong participant, nag-iimbita. Sana naman hindi kunyari. Pagkat mayroon pong ganito mga sitwasyon na kunyari may bidding pero meron ng kausap na bibigyan ng kontrata. Karamihan po ganyan. Wag na po tayong magbulahan, wag na tayong maglokohan, pero karamihan po ganyan. Kunyari bidding, magkakaroon ng bidding process pero ang katotohanan, meron nang nagmeme-ari o meron nang bibigyan. Anong ibig sabihin po? Bidding-biddingan o kaya bidding na lutong Macau. Yan po ang karamihan nangyayari sa atin. So sana naman itong BCDA
maging totoo lang po sila sa mga prosesong ginagawa. Pagkat malaki po ang nawawalang pondo sa ating pong sa kaban po ng ating pamahalaan. So, ito pong BCDA ay naalala ko pa rin yung sinampahan natin ng kaso, yung Executive Vice President na ang mandate ng ng BCDA ay 3 lamang na Vice President pero naging 4. At isinampa po natin, kasama ko diyan si Attorney Ray Palad, yung ating corporate secretary, na bakit nagpapangsyon ang 4. So siguro ginawa nilang remedyo, nagpasa sila ng ruling siguro kung anong ginawa nila diyan at na-legalize yung 4. So may mga ganyan po, ano, pero malaki ang nawawalang pera sa kaban po ng ating pamahalaan. At itong mga nawawalang perang ito, malaking bagay po sa mga naghihirap nating mga kababayan kung ito ay magagamit sa tamang paraan. Bueno, at sa iba pa po nating mga impormasyon, babalik po tayo sa ilang saglit. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Bueno mga kasama, patuloy po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong programa. Narito po kayo sa palatuntunan nating Sama Ka na Kabayan. Kasangga po ng mamamayan, ano, para po sa katotohanan. Tayo po ang sandigan. Ang sabi nga ng ating mga kasamahan, pagkat kung minsan meron tayong mga problema, wala naman tayo mapagdala kung saan natin dadalhin, ano. At dito sa sandigan pwede nating dalahin. Bueno, kasama natin yung ating Assistant Vice President for Administration ng Citizens Crime Watch, at siya rin po ang may hawak ng ating Task Force Bantay Public Works, si Mr. Charlie Gadi. Magandang umaga sa iyo, partner. Isang magandang umaga, Sir Jigs. At ako'y nagagalak at napasama ako sa iyong lumalawak na palatuntunan. Programa to ng Citizens Crime Watch, hindi ka pwedeng mawawala. At mamayang hapon na andito yung ating National Chairman, si Attorney Ferdinand Topacio. Abay, lalong magiging maganda at magkakaroon ng lalong interes ang ating mga kababayan sapagkat darating pala ang ating chairman, no? Si Attorney Ferdinand Topacio. Na alam naman natin na sa kasalukuyan ay pumuputok at lumulubo ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga kasong hinahawakan. Yun naman kaso niyang hinahawakan. Kumbaga sa tayo moral support lang sa kanya. Wala naman tayong, pagkat yun ang kanyang bread and butter, di ba? Yung legal profession niya. So, kasi mayroong mga nagtatanong, bakit anya si Attorney Topacio chairman ng Citizens Crime Watch tapos ang mga hawak niyang kliyente, mga kriminal? Ay, masasabi natin na yun ay kung siya man ay chairman ng Citizen Crime Watch at siya may kaso na tila mga hinahawakan kaso, yun ay privado, no? Oh. Hindi natin pwedeng iugnay yun sa yung kaso niya, hindi natin pwedeng iugnay sa Citizen Crime Watch. Para din yan partner, yung isang doktor, ano,
Ikaw ba, kung doktor ka, mamimili ka na ang pasyente mo ay kriminal o hindi? Ikaw ba ay mamimili ng pasyente na may kulay? Hindi naman siguro gano'n. So, bilang abogado, yan po ay kanyang propesyon at hindi naman natin siya pwedeng Tama yun, Oo. Sir Jigs, ano? Mm. Dahil yung nabanggit mo nga, yung propesyon na pagiging abogado ay laan sa lahat ng mga mamamayan na nangangailangan ng serbisyo ng isang abogado. Mm. So, bueno, yung ating pong isang direktor natin, si Director Prince Tumawis, ng Region 13. Alam ko naghihintay siya ng tawag natin pero siguro paring Doc, i-schedule kita ng isang programa dito sa ating istasyon dito sa Margo TV. Pagkat ito si Doc Prince Tumawis, siya po ang Regional Director ng Citizens Crime Watch for Region 13. Pero siya rin po ang may hawak ng Agusan Drug Rehabilitation Center diyan po sa Agusan. At siya rin ang may hawak ng ating bantay kalusugan bilang isang doktor. Gusto ko sana siyang ipasok ngayon pero kakapusin tayo sa oras at siguro i-schedule ko na lang ang ating director na ito ng Region 13. Siguro hihingi ko sa kanya isang isang linggo magprograma siya rito sa atin para naman madinig ng ating mga kasamahan, ng ating mga kababayan. Yung iba nating mga opisyalis ng Citizens Crime Watch na at least madinig ang kanilang boses dito sa ating istasyon. Okay. Bilang isang alam nyo to si Charlie, ito tapos ito ng abogasiya at marami itong mga ginagawang mga pagtutulong sa ating mga kababayan na hindi po kaya magbayad ng abogado. Yun naman yung kayang gawin ng isang abogado, kaya naman itong ating kasamahan na ito. At ang balita ko, kukuha ka na ng bar exam. Sir Jigs, sa pagtulong natin, nung tinanggap ko ang tungkulin dito sa Citizen Crime Watch at binigyan niyo ako ng karapatan na manguna dun sa ating secretariat, law secretariat, So that is for me is a great privilege, dahil hindi lahat ng mga katulad natin ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. At ako nagpapasalamat sapagkat nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Pangalawa, bago po tayo magtuluyang ay nais kong kunin ang mga pagkakataong ito na sabihin sa ating mga kababayan na ngayon ay nakikinig na sa mga susunod pong linggo o mga araw ay isasaimpapabid na rin po natin ang aking programa, ang Ugnayang Barangay. Okay, so maganda yan, yung Ugnayang Barangay pagkat lalong-lalo na madali ng eleksyon sa barangay, kinakailangan nating mas palakasin ang ating pakikipag-ugnayan sa mga barangay. Nalalapit na ang eleksyon. Kumusta ko si Yusek Balmosina, yung ating Yusek for Barangay Affairs. Nakakalungkot, partner. Pagkat yung dating Undersecretary for Barangay Affairs, si kaibigan nating maigi, si Yusek Martin Dino ay pumanaw na. At nabigla tayo, hindi natin alam, yung pala meron siyang ganoong sakit o karamdaman. At yung kanyang pagkawala, siyempre, lalo na sa kanyang mga nakakakilala sa kanya, yung kanyang mga kaibigan, nakakalungkot, na nababawasan tayo ng nababawasan tayo ng mga maiiging kaibigan. So, para kay Martin Dino, sana nagkita-kita na sila doon, alam ko. Nagkita-kita na sila sa taas. Si Atty. Villegas, si Dante Jimenez, at iba pa nating mga kasamahan, sino pa ba? Si Mel Chavez. Naando na rin. At iba pa nating yung mga haligi ng pakikipaglaban sa korupsyon at krimen, mga nauna na sa atin. Well, anyway, wala naman tayo magagawa pagkat ganyan talagang buhay. Lahat naman tayo ay
diyan pupunta. Talagang nakakalungkot ang mga pangyayari, no, sapagkat kami man ni Secretary Dino ay nagkaroon din ng pag-ugnayan, no. Actually siya ang Secretary General ng MRRD, no. At ako naman ang Executive Director ng MRRD. Kaya nagkasama rin kami ni Secretary Dino. Kasama niyo noon si Secretary Mamunjong. Iyan, kasama namin yan. Actually, sa maraming pagkakataon ay nagkikita-kita kami sapagkat kami lumilibot ng buong Pilipinas. Noong panahon na ating tinataguyod ang federalismo at saka yung revolutionary government. Ayan, nakasama namin sila at maging si Secretary Dino ay kasama rin namin naglilibot. Okay. Kumusta ko si Dr. Tess Namuro ng DepEd Quezon City? Alam ko nakikinig siya ngayon. Magandang balita sa mga teachers, partner. Ang sabi po ni Presidente Marcos, pagkat siya ay sumali doon sa Brigada Eskwela diyan sa ilang eskwelahan dito sa Metro Manila, abay kinakailangan na daw po dagdagan na rin ang sweldo ng mga teachers. Maganda pong development ito pagkat yung ating Pangulo na mismo nagsasabi na kinakailangan magkaroon na rin ng tamang increase ang sweldo po ng ating mga teachers. So kumusta po ang ating mga teachers na nakikinig ngayon at sana yung ating mga teachers lalong magsipag. Masipag na sila pero alam mo yung mga teachers natin kailangan lang ibigay talaga yung dapat na benepisyo sa kanila. At sapagkat bilang ako po, I'm also a teacher by profession, pag-uuwi nila sa bahay, mayroon pa ring mga trabaho, mayroon pa ring mga ginagawa. Hindi lamang po sa loob ng mga paaralan. So magandang umaga po sa ating mga teachers. At sa ating mga retired military and other uniform personnel, kahapon nakapasa na po sa second reading yung tinatalakay na MUP pension system. At ang sabi po sa latest development, hindi na 56 yata yung retirement age ng military at other uniform personnel, kundi magiging 57 na. Isa po yan. At yung kanilang inaasahang mga benepisyo, andyan pa rin, pero pagdating sa contribution, meron silang pinag-uusapan na meron pa rin na kailangan i-contribute, pero inaayos po nila yan. Pag-uusapan po rin natin yan bukas sa ating pong talakayan. At dito po sa ating public works partner, anong latest natin na bilang ikaw bago pa lang po siya namumuno ng ating Bantay Public Works Task Force. Anong monitoring natin dito sa mga public works dito? Not only sa DPWH kundi sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nag-i-implement nitong mga proyektong itong lalo na itong mga infrastructure projects. Alam nyo, Sir Higgs, napupunan natin sa lahat ng deliberasyon sa budget. Ang pinag-uukulan ng malaking pondo ay ang public works. Kaya ang may papayo ko lang o mabibigyan ko ng suggestion na para maingatan natin ang mga pondong ito na pinagkaloob sa atin mula sa ating mga taxpayer, kailangan ay masusing bantayan ang pagpapatupad ng mga proyektong ito. Sapagkat alam naman ninyo, gaya ng maraming mga balita, ay nagkakaroon ng konting tila hindi magandang impresyon doon sa pagbibigay ng mga proyektong ito sa mga kontratista. Alam mo yung sinasabi ko nga, pagkat ito kanina dinidiscuss ko yung sa BCDA, nag-iimbita sila na sa mga interesadong mga kumpanya na mag-participate. May bidding sila ngayon, yung kanilang ginagawang National Academy of Sports
phase 2. Siguro, hindi naman sinabi kung magkano halaga ito, malaki. Meron mga ganong sitwasyon. Siguro kahit hindi lang dito sa BCDA na ito o DPWH, sa iba pang agencies ng gobyerno, local government unit, gano'n. Merong mga bidding na ginagawa, pero bidding-biddingan. Yung tinatawag na bidding lutong Macau. Kunyari bidding, pero meron ng taker na tinatawag nila. Ang term nila diyan is taker. Yung mga nagpa-participate na kontraktor, ang tawag nila doon sahod. Sa sahod lang. Nagpapakiusapan diyan po. So ito ang dapat sigurong maresolba. At wag na sanang maglokohan. Tayong mga NGO na sa ilalim ng ating batas o mga patakaran na pinatutupad ay meron tayong karapatan na kumbaga busisiin natin ang mga prosesong yan na sinasagawa, sapagkat kung di natin babantayan yan, yung sinasabi nating biding-bidingan na yan ay talaga magpapatuloy yan. At hindi lang yung biding-bidingan ang issue, yung porsyento. Alam mo, meron tayong mga natatanggap na impormasyon, Chief Executive, kontrolado niya pati yung mga binibiding sa ibang ahensya, basta sakop ng kanyang probinsya, kunyari. Wala nang lumalabas diyan, sila na lang. Ang porsyento ay Diyos porsyento. 25% Naku. hanggang 30%. Di magkano na lang ang matitira? May 7% tax pa diyan, mayroon pang mga retention na sinasabi. So, yung actual na trabaho, magkano lang ang natitira? Dito, wala lang tayong hawak pang ebidensya tungkol diyan. Pero kung meron lang mag-affidavit sa atin, maglalakas ng loob na magsasabi, papangalanan natin dito sa programa natin. Abay, 30%, 25 hanggang 30% ang hinihingi ng politiko na ito. At siguro ito, hindi lang nangyayari sa isang lugar. Maraming ganito nangyayari. Pagkat itong mga politiko na ito, talagang walang kabusugan. Pag sila'y halimbawa nahalal sila, ang pinaghahandaan nila yung next election. Kinakailangan marami uli silang pera para mabili yung mga botante natin. Sana naman yung ating mga botante matuto na rin. Tanggapin ang pera, pero ilagay sa balota yung tamang kandidato, tamang politiko. Alam niyo, yung bagay na yan, hindi na mahirap patunayan sapagkat tingnan mo lamang ang epekto ng mga ginawang halimbawa mga kalsada. Abay ilang taon pa lang na nagawa ang kalsadang ito. Bitak-bitak na. Ngayon, doon natin makikita na may nangyaring anomalya. Alam mo, marami ding faktor kung bakit nagkakaganyan ng mga sasakyan. Nung time ni Secretary Singson, ito maayos ito si Secretary Singson Nung kami ay magkaroon ng roundtable conference nila Secretary Singson, na banggit ko sa kanya yan, yung bakit nagkakabitak-bitak. Paano? Ang isa sa factor diyan, tinipid yung pondo para malaki ang kita. Okay? Ang pangalawa, meron tayong mga tinatawag na weighing station. Yung mga cargo trucks, dadaan dyan sa weighing station. Pag overloaded, titikitan. Pag natikitan, diretso na uli. So, useless yung weighing station. Ang sabi ko kay Secretary Singson noon, ang dapat yan, pag dumaan sa weighing station, sa weighbridge, pag overload, ibaba yung overload. Maglagay ng warehouse, diyan itambak yung overload at sila magbabayad ng magdidiskarga.
at within the specific period at hindi nila tinubos yung kanilang mga bagahe na overload na ipinababa, kinakailangan i-bid niyan in favor of the government. Ngayon, ang daming mga weighing station, sabi ko, kung gusto mo, ibigay mo sa Citizens Crime Watch, kami maglalagay ng mga personnel dyan. Di ba? Wala na silang sakit ng ulo na magsusweldo pa sila ng mga empleyado ng DPWH para lang magbantay diyan sa weighing station na yan. Pero kung minsan, halimbawa, overload ka, wag mong sabihin hindi siya matitempt na lagayan. Ay meron din ganun. Even nga sa pulis, meron ganun di ba? So, pag overload, ito na lang. Wag na lang. Pag-usapan na lang natin kung magkano ang penalty. So, ganun pang nangyayari. At ang isa pa, maliban diyan sa mga overloaded cargo trucks, siyempre yung kondisyon ng kalsada na maganda yung kalsada mo, tama yung specification sa pagkakagawa. Pero malambot yung ilalim na pwedeng bumaba at magkabitak-bitak pa rin. So, ganun. Pero normally, karamihan partner, na nangyayari, nagkakabitak-bitak pagkat talagang mahina o substandard yung pagkakagawa. Kung tawagin nga natin dyan yung mga tagiliran, tama ang sukat. Pero pagdating sa gitna, ampaw. Doon na nga, para nga hindi mahalata na talagang tinipid yan. Doon sa gitna, inilalagay yung manipis na sukat na simyento. Pero pambihira yan. Ang nakikita ko, pag nag-construct sila ng kalsada, antimano dapat kasama yung kanal at yung protection, yung protection para hindi siya bumagsak yung gilid, So, marami sila, mga engineer sila, pinag-aaralan nila yan At least ngayon medyo kinapalan na yata. Pero nakikita natin yung kabilya nila doon lang sa side. May makita ka lang na kabilya sa gilid. Pero yung sa ibang bansa, talaga makikita mo, pag nag-construct sila ng kalsada, merong kabilya. Merong salansan ng kabilya. Pero dito sa atin wala. At ang isang maganda lang, kung sa USA, ilang araw daw yon para ma-repair yung kalsada? Mga 3 araw. Yung ibang bansa ay 7 araw. Tapos na, repair na. Minsan nga 24 hours. Talo. Round the clock talaga nga tinatapos nila. Talo partner ng Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi pa giba, hindi pa sira, nire-repair na. Bueno, kapos na po tayo sa oras. Although napakarami nating oras, kahit ubusin natin ng oras dito sa ating programa. Pero kami po ay pansamantala, mamamaalam. Pinag-iisipan po namin ni DJ na yung pong ating programa ay magkaroon ng afternoon edition. At nang hindi tayo mabitin. So pag nabitin tayo pag umaga, meron pa rin tayong hapon. So pinag-aaralan po natin. Well, anyway, ngayong araw ay formal na natin pong bubuksan itong Margo TV Philippines at magiging bisita po natin ng ating mga kasamahan sa pamuno po ni Chairman Ferdinand Topacio. Mamaya pong hapon yan mangyayari. Well, partner, ang iyong parting words sa ating pong mga kababayan. Well, muli, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob sa atin ng ating presidente ng Citizen Crime Watch. Kaya, gayon din, sa bahagi ng ating mga tagapakinig at tagapananonood ngayon, mag-iingat po kayo lagi sapagkat paparating naman po ang tag-ulan. Mag-iingat po kayo lagi at sa ating pong mga commuters o mga driver, mag-iingat din po kayo sapagkat madulas ang kalsada. Meron sa diwa po ng programang ito ay kami po ay namamaalam. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan po ang ating kasamahan sa Citizens Crime Watch, si Mr. Charlie Gadi. At akala ko tatakbo ito ng kapitan.
Well, ito pong muli ang inyong lingkod, Jigs Magpantay po dito sa ating programa, Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan sa kaunlaran at katotohanan. Muli po sa ating pagbabalik dito sa ating programa. Thank you very much. Ingat po kayo. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.